Madami ang nagtatanong sa message request ko kung magkano daw ang natitira sa sahod ko dito sa Macau. At para sa video na to, magiging transparent ako sa inyo at hahayaan ko kayong humusga sa comment section kung worth it nga ba ang maging OFW dito sa Macau. Guys, ayun yung work ko. Ay, dun, ayan, dyan yung work ko. So kung bago ka sa akin, payo na ako nga pala si Marcus. Isa ako sa nabigyan ng oportunidad na magtrabaho dito sa Macau. 1 year and 7 months na ako to be exact. At isa lang ang aking mission para sa video na to. Ang magbigay ng impormasyon sa mga kapwa ko Filipino na gustong umalis ng bansa o magtrabaho sa ibang bansa. So bibigyan ko lang kayo ng idea kung ano nga ba ang meron sa Macau. Baka sakali, pwede mong subukan mag-apply dito. So number 1, alam mo ba si Macau ay isa sa pinakamayaman na lugar sa buong mundo? Base lamang ito sa nilabas na statistics ni Global Finance. Simula 2010 hanggang 2025, si Macau ay never nawala sa top 10. At napakalapit dito sa Pilipinas. Kung mapapansin mo, kung babalikan mo yung aking mga video, katatlong uwi na ako sa Philippines. Nakatatlong punta na ako sa Taiwan kung nasan yung girlfriend ko. Ang napirmahan kong kontrata, bellman or doorman. Kung di kayo familiar, ang bellman ay doorman kapag pumunta ka sa isang hotel, mga nakatayong lalaki sa labas na nagbubukas ng pintuan para sa inyo. At kami rin yung nag-a-assist ng mga luggage, mga bags papunta sa room. Kami yung nagde-deliver ng luggage. 6 days a week ang pasok, pero 8 hours per day lang siya. So 8 hours per day, ililes mo pa doon yung break mo. Ang break namin normally 45 minutes. So ang pinakapasok mo na lang is 7 hours and 15 minutes to be exact. Ang pinirmahan kong kontrata, 2024 na March, 12,000. 11,500 yung basic, 500 naman yung housing allowance. 84,000 pesos. So 84,000 yung pinirmahan kong kontrata. But sa maganda dito sa Macau, kapag yung revenue ng government or kapag yung economy ni Macau is okay, maganda yung pumapasok na pera sa Macau, nag-i-increase si Macau. And guess what? So 1 year and 7 months pa lang ako dito, pero 2 beses na nag-increase yung sahod ko. From 12,000, ang sinasahod ko na ngayon is 13,200. Which is 92,400 yung basic and yung housing allowance. So paano naman yung expenses ko dito sa Macau? So ganito nga yung sahod mo, 92,400. Pero how was the expenses? Sa loob ng 30 days, trinak ko lahat ng ginastos ko. Simula sa pagbili ko ng kape, pagbili ng mga pagkain, lahat ng essentials, transportation, yung tinitiran ko, para malaman natin kung magkano nga ba yung posibilidad na matira, sinasahod mo, kapag napagdesisyonan mo na magtrabaho dito sa Macau. Pinakaunang binabayaran dito is yung flat or itong tinitiran ko. Dahil dito sa Macau, kailangan mo maghanap ng room or ng flat or ng bed space. Compared sa Taiwan, doon sa girlfriend ko, si Nika, may kasama na kayong dorm. Sabi niya sa last vlog niya, automatic na nade-deduct na daw sa sahod. Pero dito, yun yung isa sa pinaka-problema dito, is yung kasama sa bahay. Pero I was really blessed kasi ka-church ko, yung mga kasama ko. So, ang binabayaran ko dito is 2,270 MOP. Yung mga ipapakita ko sa inyo is pataka. Yun yung pera na ginagamit dito sa Macau. Ito yung itsura niya. Medyo malaki siya for one person. Meron akong desk. Ito yung desk ko. So, ito yung kama. So, medyo malaki siya para sa isang tao. Pero may mas mura pa. Pero syempre ako mas pinili ko dito. Honestly, the reason why is sobrang okay. I have the view. I have the space. Yun talaga yung pinaka-binayaran ko dito. Comfortability, yung kasama. And also, malapit sa work. Kasi yung Macau side, medyo malayo sa work. And then next naman natin, of course, the electricity, the water, the Wi-Fi. The Wi-Fi ko, I have 156 MOP, water bill, 156, electricity, 140. Pero pwede pang mas mura yan, yung sa electricity, dahil nga winter na. The next few weeks, mag-winter na. So, hindi na kami mag-aircon. Next to my expenses is the food. So, mostly ang binabudget ko dyan is 1,500. Kasama na yung drinks, coffee, food, grocery. 1,500 MOP. And as of now, ito na yung total ko. 1,111 na yung total ko. Sa food and groceries, makakatipid ka kapag may mga kasama ka. Katulad kagabi, yan, nagluto kami ng mga kasama ko, mga ka-work ko. Sinigang kami,
Madalas, dun rin makakatipid kapag may kasama ka kumain. O madalas, kapag mag-isa ka lang, wala, di ka makatipid. Pero kaya mo pa tong i-lessen. Kasi number one sa hotel, guys, kapag nag-work ka dito sa Macau, tapos sa hotel ka nag-work, is yung food dun is libre. Okay? Naka-buffet kayo everyday. So, libre yung food. What's next? Transportation. As you can see, I have 42 MOP transportation. Pero, don't worry about that kasi meron kayong shuttle bus. Kung may shuttle bus dito yung mga company, hindi nyo kailangan gumastos sa transportation. Marami lang akong pinupuntahan, kaya napapagastos ako sa transportation. Pero 3 MOP lang naman per bus kapag aalis kayo. Pero free yung shuttle bus dito. Wala kayong babayaran sa transportation. Next ko binabayaran is yung SIM card nito. Last but not the least, ito, barber. Sa barber naman, 60 to 100 MOP. Kagabi, nagpagupit din ako kay kuya. Pumunta ako doon para magpagupit. Pero may mga shop dito. Or kung may tropa kayo na naggugupit, yan, shout out kay boss. Convenient kasi sa akin yun si boss dahil pupuntahan ko lang siya sa bahay. Malapit lang kasi siya dito sa amin. So, yun. October 23 today. I still have 1 week. Para sa food na lang naman yung gagastusin ko. Wala na akong ibang gagastusin. So, I still have 1 week. So, let's say 200 na lang yung magagastos natin. So, ang total expenses ko dito sa Macau is 4,200 MOP. 4,200 MOP. So, ang babalikan natin kung magkano sinasahod ko kada buwan, ililis na lang natin siya. 13,200 minus 4,200. Ang matitira sa'yo is 9,000 MOP. Ito, malaking disclaimer to. Ayan, ang laki niyan. Disclaimer. Yung expenses na to ay dito lang sa Macau. So, kung single ka, wala kang binubuhat, wala kang sinusuportahan ng pamilya, wala kang pinapaaral ng kapatid, wala kang obligasyon sa Pilipinas, masasuggest ko na pwede ka dito sa Macau. Kasi, itong 9,000 MOP, ang pwede pa matira sa sahod mo per month is 63,000 pesos. Kung nafe-feel mo na mag-ibang bansa, kahanap ka ng bansa na hindi ganun kalayo sa Pilipinas. Sa experience ko, nakakapunta ako sa Philippines anytime I want to, nakapunta ako sa Taiwan. No? Di naman I want to, kapag may leave pala, ang OA no? Nagtatrabaho tayo dito, pero hindi naman I want to kapag may leave ako, di ba? At marami rin ang mga nagtatanong sa message request ko, paano daw kung may tattoo? Ako may tattoo ako at kinokoberan ko lang siya. Paano daw kung high school graduate? Ako high school graduate po ako. Nakapagtapos naman po ako pero high school. Ang advice ko naman, magpa-experience kayo sa 5-star hotel. Kung gusto nyo ng mas may advantage sa lahat ng applicants dahil sobrang daming applicants dito. That's the reality. At least 6 months to 1 year experience sa hotel. Share ko na sa inyo kung saan ako nag-apply. Pakita ko sa inyo. Wait, kita ba? Focus natin. Yan, search nyo yan. Yan ako nag-send ng email. So, pag pumunta ka sa About, may kita mo yung email nila. Yan, Icon Manila. Sila yung nag-assist. Sila yung nag-assist sa akin sa Philippines. Hi, love. Pagod ako. Pagod ka? Ang gusto mo? Gusto mo dance ako? Nasaan ka? Dito, magluluto. Magluluto po. Nagluluto na? Corn beef. Pagod na pagod ka ba? Kasi hindi na ako nakaupo. Pagpasok ka lang. Bakit? Alam mo, before, di ba 8 hours lang yung work ko? Parang lagi akong pagod after work. Pero nung na-meet kita, tapos nalaman ko na 12 hours ka nag-work, energetic na. Iniisip ko. Iniisip ko. Girlfriend ko nga. 12 hours nandun eh. Tapos ako nagre-reklamo. 7 hours na nga lang. Bell service! Good afternoon! Eh di ba yung vlog ko about sa opportunity dito sa Macau? Pasa ka na sa amin. Pag-pray natin. Ngayon mo, para sa Philippines ka talaga. Papasok na ako. Yun guys, meron siyang 10 minutes na toilet break. So, ko-call siya saglit para update ako kung first break ba siya or second break. Hello, LDR. Gusto niya mag-LDR? Kailangan yung tiisin. Tiisin na puro call lang muna kayo.
Bye, guys! Thank you for watching. Be positive in life and always just to be happy. Nakakainis ka. Peace and love ka! Ay, peace and love. Tapan mo na!